Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message po ninyo is number 38, many masks. Ayan, the authentic self. Ayan, so siguro ang iba sa inyo dito, Cancer, maaring dati, parang hindi kayo nagiging totoo sa sarili ninyo, and of course hindi kayo nagiging totoo sa ibang tao. Baka merong pagpe-pretend, merong projection, you are, maybe some of you are projecting to be someone else, pwedeng ganun, but that's not the real you, na maaring pinapakita mo dati, but now it feels like to me that you are going to change that, at ngayon ipapakita mo na kung sino kayo, kung ano ang totoo ninyong pagkatao. You are going to come out of that shell na at ipapakita mo na yung inyong authentic self. So, this is really a beautiful move na kasi very liberating din ito, 'di ba? Kung wala kang tinatago, wala kang sugarcoat, 'di ba? Kung ano lang yung totoong ikaw, ano yung totoo sa iyo, yun ang nilalabas mo, 'di ba? That is very powerful kasi you will be able um, kumbaga break away, 'di ba, from that shady or shadowy na part ng buhay ninyo. Pero ngayon, you are going to come out of that shell at ngayon, magpapakita ka na ng totoong pag-uugali mo, yung totoong kulay mo, yung ganun ba. So that's really beautiful. We have number 11, deep, quiet meditation and stillness. Ayan, so maybe kailangan mo ngayon, na magnilay-nilay, magmuni-muni. Maybe now is the time that you need to put yourself into stillness, mag-meditate kayo. Baka kasi, 'di ba? Baka sobrang busy din kayo sa buhay. Marami kayong pinagkakaabalahan to the extent na baka minsan nasasabi nyo na sa sarili niyo na, teka lang, baka parang hindi ko na kilala yung sarili ko, hindi ba? Kasi sometimes may mga ganun tayo na sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang daming ginagawa natin, 'di ba? Parang nawawala na tayo sa wisyo. Nawawala tayo sa sarili natin kasi masyado tayong engrossed doon sa kung ano man ang ating ginagawa. 'Di ba? So, tignan natin kung ano pa. We have number 4, caterpillar, opportunity. Ayan. So, there are opportunities there is an opportunity coming your way, and kayo lang tayo nakakaalam nito kung ano ito. Now, depende sa inyong sitwasyon. Pag dumating ang mga opportunity na to, then that's when you will be able to figure out na ito pala yun, di ba? Something new, something exciting, something beautiful, something colorful, di ba? What else? We have number 48, surrender. Ayan. So, this is an invitation para sa'yo, Cancer, to surrender to the natural ebb and flow of life. Maaari kasi na in the past, baka napapansin din ninyo na kahit ang dami mo ng effort na nilalagay sa isang sitwasyon, ang dami mo ng bagay, extra effort, mga sitwasyon ninyo na ginagawa, na pinag-e-effortan, buhos ang panahon, atensyon ninyo, pero baka hindi pa rin ninyo, alam mo yun, hindi pa rin nangyayari kung ano ang gusto ninyo, and maybe napapansin din ninyo na, teka, there is something wrong, 'di ba? There's something wrong. Kaya maaaring ma-realize ninyo, baka ito yung time na magme-meditate kayo, yun ang time na magninilay-nilay kayo, and maybe that's when you're going to realize na, teka lang, 'di ba? Parang hindi na to tama, despite everything that I'm doing, hindi pa rin nangyayari ang gusto ko, hindi pa rin nangyayari ang kung anong minimithi ko, 'di ba? Kaya siguro you will come up with a decision na I'd rather surrender, I'd rather lift it all up na lang sa Panginoon, 'di ba? Sa universe, magsusurrender na lang kayo, and you're just going to allow the destiny to unfold, 'di ba? Naturally, yung ganon. Kaya maaring yun ang marirealize ninyo rito, sa mga pangyayari. Kaya yun, there may be
surrendering dito na mangyayari. And you will see din naman, no? Makikita nyo din na resulta ang outcome nito, Cancer. It's going to be very beneficial for you when you surrender. Okay? So, good luck sa'yo. And thank you, for being here. Thank you for subscribing. And also, if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din, sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin sa mga nagpapadala ng super thanks, ng inyong donasyon. Maraming salamat. At saka bukas na din ang membership ko po, kung willing po kayo na mag-join sa membership. Nandiyan po sa baba ng video ang join button. Thank you. So, ang iba sa inyo maybe is a teacher, Pwedeng teacher kayo na yung academic teacher, pwede rin naman na spiritual teacher kayo, pwede rin naman na spiritual counselor, mentor, yung mga ganon, along those lines, siguro ang trabaho ng iba sa inyo. Or maybe dati kayong academic teacher and you are heading towards teaching on a spiritual level, Maaring may ganong ganap. Or baka kayo ay nag-aaral para kayo ay maging isang teacher, So, pwedeng ganon din ang sitwasyon. Journey guide, siguro may travel kayo, baka meron kayong pupuntahan, and you're being advised dito, ng card na to, na tawagin ninyo, call on your journey guide para tulungan kayo sa inyong pagbabiyahe, sa pagbubuk ninyo ng aeroplano, ng plane ticket, or train, or whatever kind of mode of transport na gagamitin ninyo or sasakyan ninyo, tutulungan kayo nito ni Journey Guide na makakuha kayo ng mga magagandang seats, mga ganun ba, maayos na titirahan, kung nagbubuk kayo kunyari ng hotel, ng B&B, yung mga ganun. With the help of Journey Guide, you will be finding the right one, diba? The right people that can help you, the right places na dapat ninyong puntahan, something like that. So, this could also signify, na baka merong relocation na gagawin din ng iba sa inyo. Baka kayo ay, baka titira na kayo sa ibang lugar, baka kayo ay maglilipat na. Pwede nga iba sa inyo dito, baka kayo ay magmamigrate na, baka kayo ay mag-aaral sa ibang bansa, ibang lugar, kaya doon kayo titira pansamantala. Or po pwede rin relocation din dito ng pagdating naman sa trabaho. So, po pwedeng ganun din ang ganap. So, we have the Goddess of Dreams, malakas ngayon ang inyong radar, Cancer. Since you are also a water sign, walang duda na talagang you're highly intuitive and highly sensitive most of the time. And you're being reminded sa ngayon, na pay attention kayo sa mga visions na pwedeng pinapadala sa inyo ng universe and yung intuition ninyo, lakasan ninyo yung inyong receptivity, channel, kumbaga, kasi maaring may mga guidance na pinapadala sa inyo, intuitive messages and nudges that are being sent to you ngayon ng Divine Universe. Okay? So, good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Cancer. So, we have decision. Ayan. So, baka meron kayong mga important decision na kailangan gawin sa ngayon, Or important decisions na kailangan mong pag-isipan, sa ngayon. Sabi dito, baka kayo nagdadalawang isip, Baka may idea na kayo ano yung decision na gagawin ninyo, but maybe you're still holding back, diba? Kasi for whatever reason, baka kayo may takot, baka kayo wala pang tiwala, sa sarili ninyo na kung tama ang desisyon na gagawin ninyo, something like that. So, whatever kind of negativity, negative energy, bumabalot sa inyo sa ngayon, sa as much as possible, pakawalan nyo na yan, Release it, let go of that negativity kasi it's not going to help you in any way na maging positibo ang mangyayari, sa buhay ninyo, okay? So, what else? We have peace.
release the past, no? There's a lot of releasing na kailangan ninyong gawin sa ngayon. At dito, sabi dito, release the past kasi maaari na marami kayong mga opportunity na na-encounter, pero siguro napipigilan kayo na i-take advantage ito because maybe na napipigilan pa rin kayo ng mga naging nangyari sa inyo sa inyong nakaraan, ano? Maaaring parang it's hindering you, ano man ang nakaraan ninyo, whatever it is in the past, no, parang it's still hindering you from moving forward in your life, no, kaya pwedeng yun ang nagiging sagabal, no, kaya sana, no, tanggalin nyo na yung takot, tanggalin nyo na yung attachment ninyo from your past, and so that you can move on with your life na, so that you can move forward in your life, no, at kung ano man ito, no, just let it go, let it go, let go, and let God, okay? So thank you. So what else? We have Page of Michael. Ayan, so maaari na meron talaga kayong mga pagdududa pa, no? Yun ang napipick up ko dito. Meron kayong siguro mga magagandang ideya, meron kayong mga magagandang plano na pwedeng na-concretize nyo na sa sarili ninyo, sa isip ninyo, pero baka tuloy, ano, na pagdududahan ninyo ang sarili ninyo. Kaya ko ba to? Diba? Kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Would I be able to reach my goals, no? Magagawa ko bang pagtagumpayan ng mga plano ko? You know, yung mga ganun. Kasi parang nai-influensyahan pa rin kayo ng negativity, no, na napulot ninyo from your past. Kaya feeling ko, pati mga decision making ninyo, pati yung mga disposition ninyo sa buhay na aapektuhan nito. Kaya it's really important for you to release that para na magkaroon kayo ng mas positibong direksyon sa buhay, no? Mas positibong plano, mas positibong sitwasyon, no, na mangyari sa buhay ninyo. Ano, wag na ninyong pagdudahan ang sarili ninyo. Always remember that you have all it takes to succeed, just like other people. Okay? Wag nyo na ikumpara ang sarili ninyo, no, yung success ninyo, success ng iba versus sa'yo. Kasi may kanya-kanya tayong path na dinadaanan. Hindi tayo pare-parehas, okay? Ang mahalaga, isipin ninyo na you are good enough, 'di ba? Na kaya ninyong marating kung ano man ang gusto ninyong marating. Ano man ang mga minimithi ninyo sa buhay, mararating din ninyo 'yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.